Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So, meron itong pamagat na breaking news is Escudero. Di kinaya nagbitiw sa pwesto PBBM tuluyang ipakulong 4 na senador. So, tingnan natin naman kung ano yung nakapalob sa video to and then kaya na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, breaking news, Escudero di kinaya nagbitiw sa pwesto, PBBM tuluyang ipapakulong 4 na senador. So I think related pa rin to sa sa insertion or sa flood control, I don't know. So, yan yung malalaman natin ngayon. So, again, Viral Broadcast page, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe. Start. Po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Escudero, hindi kinaya ang kahihiyan sa malaking anomalya hinggil sa flood control projects na kanilang in-insert sa national budget ng bansa. 4 na mga senador ay sabay-sabay nakakasuhan at maaaring masibak sa pwesto anumang oras. PBBM nag-apoy sa galit sa 4 na mga senador na sangkot sa kontrobersiya ng flood control projects. Pagkatapos kasi, mas lalo talaga akong bibilib sa administrasyon to kung mayroon talagang matanggal sa pwesto, di ba, na senador. Diba? Mabibilib talaga ako ng sagad pari. pumutok ang anomalya hinggil sa ghost flood control projects at substandard flood control ay sobrang nagngingit ngayon ang taong bayan kung sino ang nagbulsa ng napakalaking pera na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na sana ay makatulong upang mabawasan ang labis na epekto ng baha sa mga Pilipino. Noong ibinulgar ng Pangulong BBM ang 15 mga contractors na di umano'y kumubra ng mahigit 100 billion na budget ng DPWH para sa flood control ay nagsilitawan ang mga pangalan ng mga senador, congressman at matataas na opisyal na konektado sa ilang mga contractors. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated ay di umano'y naging campaign sponsor ni Escudero noong 2022 elections kung saan nagbigay di umano siya ng 30 million para sa campaign ni Escudero. Nabulgar din ang San Jose Builder. Yan yung problema. Yan yung problema kasi yung mga politicians natin, tumatakbo pa lang, wala na, hinahawakan na sa liig ng mga negosyante. Ng mga negosyante na mga makasarili din. Okay lang sana kung yung mga negosyante na hahawak sa politiko is maganda din ang hangarin. Like for example, Ramon Ang. Diba? Sobrang ganda ng hangarin. Yung bilyonaryo na parang nag-iisip din talaga para sa kapakanan ng Pilipinas, mga kababayan niya. 'Di ba? Hindi lang puro profit. 'Di ba? Yan yung problema eh. Dapat i-ban na rin yung ganyan na may mga natatanggap silang donation. Kasi malaman-laman natin after that, wala na. Easy na lang manghingi ng favor. Diba? Doon hindi natin sinasabing si Escudero yun Pero, well, yung mga issue niya naman is parang, hindi pa naman talaga siya totally, diba, na napatunayan. So, yeah, pre. Ay nabigay din di umano ng 20 million kay Villanueva noong election campaign. Pati si Bongo ay dawit din di umano sa Alfredo Builders ng supply kung saan negosyo di umano ito ng kanyang pamilya. Isa pa sa iimbestigan ngayon ay ang dating chairman ng Committee on Appropriations na kalaunan ay tinanggal sa pwesto na si Zaldico na may-ari ng SunWest Corporation na isa sa 15 contractors. Ngayon, ang napapansin ng marami ay bakit ang pinag-iinitan ngayon ay ang mga contractors at taga-DPWH at tahimik lamang sa mga senador at kongresista na maaaring may kinalaman dito. Dagdag pa ng marami ay dapat hindi ang Senado o ang Kamara ang hahawak sa investigasyon dahil mismo ang kanilang mga kasama ay maaaring sangkot dito. Mapupunta lang di umano ito sa wala. No nga, no? Dapat iba yung mag-iimbestigar. Like, for example, yung sa mga congressman, ito din yung fun part ngayon kasi yung mga congressmans din talaga na guilty sa pangungurap ng budget ng mga pera sa project is nagsisilitawan na ngayon. So at least na lang, 'di ba? Sino yung panalo dito kung nag-uungkatan ng baho yung magkabilang panig? Taong bayan yung panalo par. 'Di ba? Taong bayan yung panalo. So, yeah. So sad lang din kasi kung hindi pa bumaha, 'di ba? Hindi natin malalaman yung mga ganitong kalakaran. Kung ganoon. Nananawagan din ngayon ang mga netizens na tanggalin na si DPWH Secretary Bunuan at pati si Senator Villar ay dapat imbestigahan dahil siya noon ang DPWH Secretary habang ini-implement itong mga flood control projects. Inamin mismo ni Secretary Bunuan na mayroong mga ghost project sa 1st District ng Bulacan na baluarte ng mga Villanueva. Ang nakakagalit pa ay ang dike na di umano'y dineclare na 100% implemented sa Oriental Mindoro kung saan
Kahit isang semento ay walang nakatayo. Binadgetan ito ng Aray ko. bilyon-bilyon, subalit saan napunta ang pera? Officials ng DPWH ay nalalantad dito. Pero mga kabunyog, pag-usapan natin, bakit yung mga pinaka-involved dyan ng pag-insert ng mga budget na yan, lalo na dyan sa flood control, lalo na itong si Chis Escudero, tsaka si Saldico, mga kababayan pa naman namin to sa Bicol. Aray. Mga kababayan namin to sa Bicol, pero nakakahiya ng mga ito. Nakikita nyo ba si Escudero na nagsasalita? Nakikita nyo ba, naririnig nyo ba si Saldico na nagsasalita? Wala, di ba? Ang tahimik nila, di ba? Kabunyog Amado Fabian. Bakit sobrang tahimik ng mga ito? Bakit sobrang tahimik? Hindi dininaya ni Chis Escudero. Tandaan nyo mga kabunyog. Hindi dininaya ni Chis Escudero yan. Nang inisyu yung Siyempre, mas lalo siyang may ipit kung i-deny niya pa. Diba? Ano na lang, ibang tactics na lang yung pag-handle nila dyan. Pero kapag kayan talaga, napatunayan talaga na guilty yung mga taong yan. Diba? Dapat tanggal agad, tapos kulong agad. Diba? Napakaswerte naman nila. Yan yung yan din yung isa sa nakakalungkot din talaga, 'di ba? Kapag politician yung kalaban mo. Hindi mo din talaga sila basta-bastang masasawata, especially yung ibang mga politician din kasi, do hindi natin nilalahat. Yung ibang politician din kasi, takot din sila sa mga kasabahan nila. Ewan ko lang kung siguro may yung taong yan na ididiin sana nila or aanuhin nila is meron ding leverage laban sa kanila, or I don't know, or takot lang sila na mag-backfire sa kanila or magantihan, something like that. 'Di ba? Parang nakakalungkot lang din kasi kung mga ordinaryong Pilipino pa yan, 'di ba, na parang against sa paniniwala nila, grabe nila, 'di ba? Grabe nila kung gisahin sa mga hearings. Tapos yung mga ganito, sana ito yung, I think ito yung isa sa pinakamagandang pagtalunan talaga ng mga senador, di ba? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, pabayaan natin sila na mag-ungkata ng baho, di ba? Kasi yun nga, taong bayan yung panalo. Di ba? 42.7 billion na insertions. At alam naman natin, malaking bahagi ng 142.7 billion na yan, na insertions ay flood control projects. Anong sabi ni Chis? Mga kabunyog, anong sabi ni Chis doon sa 142.7 billion na insertions? Anong sabi niya? Hindi niya din na yun. Ano lang ang sabi niya? Kung naalala nyo. Anong sabi ni Chis, mga kabunyog? Balikan natin yon. Nung kainitan ng issue ng 142.7 billion, Kabunyog Manuel Oy, anong naalala niyong sabi ni Chis Escudero? Tingnan ko nga dito sa Facebook ko. Kabunyog. Anong sabi ni Chis Escudero? Kabunyog Nonong Raymond. Say cheese. Ni Clita Baro. Kumusta? Bakit sabi niya, say cheese? Salamat sa pag-send ng stars, Anong sabi ni Chis Escudero? Kung naalala niya ninyo, 1% lang daw, 2% yan, Koreans. Ang sinasabi niyang 1%, yung sa yung 5.6 billion ba yon, yung sa kay Lubiano na kontrata. Pero yung 142.7 billion, 2% lang daw yon. Diba? Ang sinasabi ni Chis Escudero noon, bakit ako ang pinag-iinitan nyo? Mas malami yung kanila. Diba? Parang ganun yung punto ni Chis Escudero. Bakit ako yung pinag-iinitan nyo? Mas marami yung kanila. Wow! Galawang DDS yan Diba? Ano yung galawang DDS? 125 million lang naman. Billion yung sa iba. Yan yung nakakainis Like, so ano yun? Porket hindi ikaw yung pinaka-grabe or pinaka-malala, papabayaan ka na lang. Quits na lang. Kala mo talaga 10 piso lang yung diba? Dinekwat Million, billion. Yan yung mga palusot ng mga DDS talaga. 'Di ba? Alam niyo yung tipo na wala na silang lusot kasi yun nga, maling-mali na sila. Bali na lang, itatama na lang nila yung pagkakamali nila gamit yung pagkakamali ng iba. Yung take ko naman dyan pares, hindi ko naman din tinotolerate yung iba, 'di ba, na parang yung si billion. Dapat patunayan yun, hindi yung puro lang intriga, 'di ba? Kasi, for example, yung kalaban nyo, nag-effort na lumabas yung mga baho ninyo. Tapos ngayon, kayo, gusto nyo lang, intriga lang Ikaw nga, meron kang billion, tapos wala kayong pruweba. Diba? Dapat wag kayong mag-stick sa puro intriga lang. Bigay din kayo ng pruweba.
Kasi kahit ako, kahit sino pa yan na parang sinasayda natin ngayon kung talagang guilty sila, di ba? Or may ebidensya ka talaga na ganyan yung ginagawa ng parang nasa side tayo ngayon. Of course, babaliktad tayo di ba? Wag lang yung yung halimbawa yung kay PBBM na sinasabi nyo na nagpupulburon siya tapos yung ilalabas nyo na ebidensya AI video. Ang lakas ng tama nyo doon. Ang lakas ng tama nyo doon. So sana valid yung mga evidence nyo rin sa tuloy. Pero nun bakit ako ang pinag-iinitan nyo, mas marami ang kanila? 2% lang ito. Ha? Dinaintindihan na natin ngayon mga kabunyog. Naintindihan na natin. Oo nga naman. Sabi ni Senator Ping Lacson, ang pinag-usapan ng mga budget sa flood control mula lang 2023 to 2025 ay 1 trillion. Mga kabunyog, 1 trillion. Sa loob lamang ng 23 to 2025, ang flood control projects ng DPWH ay 1 trillion. Kaya pala naman sinasabi ni Chis na yung kanyang 142.7 billion ay maliit lang Maliit lang. Mga kabunyog. Tsaka yun nga, diba, dapat yung pagtuunan ng pansin, yung mga maliliit lang. Kasi, ginagrab nila yung opportunity. Nag-issue, maliit lang naman, hindi tayo i-audit nito. Diba? Hindi na tayo mahuhuli nito. Yung mga malalaking projects lang yung nila dyan. Tapos ngayon, yan, panahon na lang siguro. Panahon na lang yung humusga. And then nahuli na. Diba? Tapos bibigyan lang tayo ng lame na excuse. Mas malaki yan sa kanila. Anak ng tokwa. Ito na. Sino ang nag-implement? Sino yung kontraktor na nagbigay kay Chis ng 30 million? Sino? Si Lubiano, yung Centerways Construction ng Sursugot. Aray. Wala tayong patunay. Ang sasabihin ni Chis niyan, di ba, ang palusot daw niyan, sabi ni Makalintal. Ang palusot daw yun ni Chis na pipwede, hindi naman yung construction company ang nagbigay. Corporation naman yun, hindi naman yun. Si Lubiano mismo, pwedeng sabihin naman ni Lubiano, individual capacity niya yung pagbigay. So hindi naman illegal yun. Wow! Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Saldico, 2025 pa lang, ito, balikan nyo ito mga kabunyog. Noong 2024, last year, pinagdidiskusyon na yung budget na yan. Kung maaalala nyo, ako mismo, sinasabi ko noon, PBBM, huwag mo munang aprubahan yan. Maraming insertions dyan. Kung hindi mo alam yan, pag-aralan mo muna. Kung nakita mo na, ibalik mo sa house. Naalala nyo yun? Dahil nga doon na NBI ako Mga kabunyog, kung naalala nyo. Grabe, no? So, kita nyo naman, di ba? So, parang naipit patuloy si PBBM dahil sa kagagawan ng mga taong to. Di ba? Tapos, syempre, yung mga DDS, di nila titingnan na, uy, si Chis yung atakihin natin kasi may insertion siya. Hindi, si PBBM yung atakihin natin. Kasi siya yung yung siya yung dapat ipinta natin, 'di ba, sa national budget na 'yan. 'Di ba? Kasi ganyan naman sila. Dati pa, yung narrative na gusto nila, si PBBM lahat ng may kasalanan kung ano mang mangyari sa budget na 'yan. 'Di ba? Tuloy. Nitong Mayo matapos ang elections, nag-attend ako ng hearing sa NBI. In-NBI ako. Bakit? Nagkomentaryo ako sa issue ng budget. Nagkomentaryo ako sa issue ng budget. Yun lang. Kaya hindi lang ako ngayon nagko-komentaryo dyan sa budget na yan. Kayo mga kabunyog na nakakakilala sa akin, sumusubaybay lagi sa akin. O shout out sa anak ni Jacka Building 6780 Averon. Sa anak niyang si Mary. Shout out. Kung maalala nyo, noon pa nagsabi na ako. Nagsabi na ako noon pa. Yung komentaryo ko nga noon, sabi ko, PBBM, huwag mong approvean yung budget. Ang daming insertions daw dyan. Salamat Korean sa pag-send ng donation. Sabi ni Jugeni Serrano, tama ka. Grabe, tapos maglilik pa. Kasi, syempre, yung mga ganyan kasi ganyan kalaking mga corruption is talaga yan, imposibleng hindi marami yung makakaalam. 'Di ba? Yan nga yung sabi ni Bam Aquino, 'di ba? Senator Bam Aquino na parang yung project ba na yan, isang tao lang ba talaga nakakaalam dyan? Or parang isang unit, 'di ba? Or isang barangay or isang munisipyo, something like that. 'Di ba? Kasi tama nga naman, hindi mo naman talaga basta-basta masusolo yan eh. Tsaka yung mga ganyang mga pangingikil nila, 'di ba? Hindi yan nagtatagumpay kung hindi na-distribute ng maayos yung yung party-party ba. Walang pinapartihan.
Kasi kung solo ka lang, nako, malaki nga yung makukuha mo, pero malaki din yung bagsak mo. Di ba? Unlike kung hahanap ka ng kaparte, di ba? Eh di blackmail to blackmail kayo. Kaya ang ending, puro tikom yung bibig. Pero ngayon, since administration yung kalaban, di ba? Hindi, wala nang palag. Ang ending, nagsisipaglaglagan na sila. Yung iba, parang kawawa, nagiging fall guy yung iba. 'Di ba? Parang nagtatrayduran na yung atake nila sa ngayon. 'Di ba? Pero kung iisipin mo, 'di ba? Napaka-imposible naman na yun nga yung DPWH na parang grabe sa sobrang hinaba-haba ng panahon, 'di ba? Like ngayon nyo lang talaga ma-detect yan. 'Di ba? Tuloy. Though hindi naman natin sinasabi na whole DPWH talaga kasi syempre meron pa rin namang mga matitino talaga. Yun lang yung mga mga willing na magpasilo sa pera, 'di ba? Parang sa lang yan yung sa immigration dati, about doon kay Alice Go. 'Di ba? Na may mga involved din sa immigration, 'di ba? Pero hindi lahat. Tuloy. Followers ko, hindi pa noon pa nagkomentaryo na ako dyan. Sabi ko, nilusot nila saldi ko yan. Marami daw na insertions. Marami talaga. Ha? Kaya lang, ang ginawa naman kasi ni PBBM, inaprubahan ka agad. May dinis-approve lang siya, 20 billion yata. Ang liit nun. Ang liit nun. O ngayon, nalaman na natin ngayon yung extent. Yung extent ng insertions na ginawa. Kung sinasabi ni Chis Escudero, yung sa kanyang insertions ay 2% lang, ibig sabihin nun, sila saldi ko, ang daming insertions. Ngayon, tama naman si Tubi Tiangco, yung congressman ng nabutas. Ilabas nyo kasi yung small committee report. Kasi nandun kung sino yung nag-insert at magkano ang in-insert. Gaano talaga kalaki ang insertions. Wala hindi na makita sa records kung magkano talaga Kung ang nilabas na lang na insertions ngayon, yung kay Chis, 142.7 billion. Inamin naman ni Chis. Ang sinisisi niya ngayon. Alam ko na kung sino ang may pakana na ilabas yung insertions na yan na ginawa ko. Sila saldi ko. Kasi galit sila na hindi ko tinuloy ang impeachment. Sabi daw ni Chis, di ba? Sabi ay anak ng Tokwa yung impeachment Ay nako, Pilipinas, Diyos ko. ni Chis, yan? Demolition job yan sa akin. Hindi demolition job yung Chis Escudero. Kahit wala namang impeachment issue, talagang hindi ka namin mapapatawad sa ganyan. Talagang magkukomentaryo kami at magkukomentaryo. Ang sabi lang ni Chis Escudero, grabe di ba? Another na naman, galawang DDS na naman. Kapag naiipit, demolition job yan. Like, hiyang-hiya naman yung mga ebidensya, di ba, na sinubo na sa iyo mismo. Tapos biglang banat na pinupolitika, demolition job. Di ba? Grabe, same sila ng tactics, ang sabi lang mga kabunyog ni Chis Escudero, maliit lang naman ang 142.7 billion. 2% lang yun. Tapos nang lumabas na yung 142. So, malaki-laki siya ng konti doon sa 125 million ni Bibi Sara. Pero syempre, di niya matatalo yung mahigit 500 million pesos. Di ba? si Lubiano, Lawrence Lubiano, na nag-donate sa kanya ng 30 million. Ang sabi ni Chis, hindi ko naman alam ang mga transactions ni Lawrence Lubiano. Basta't binigyan niya ako ng 30 million, pero hindi ako kasusyo niya, hindi ako nakikialam sa mga transactions niya. Maniwala naman tayo. Ganon din itong si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, ang sabi naman ni Joel Villanueva, binigyan siya ni Acusar. Ito naman hindi flood control, housing ito housing. Si Acusar, yung naging secretary ng housing, DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Pero bago naging secretary ng housing, kontraktor yan, New Sanusi Builders. Binigyan naman si Villanueva ng 20 million campaign contribution. Tapos sasabihin niya, sabi ni Joel Villanueva, wala akong anumang mga involvement sa mga kontrata. Wala. Bibig yung Siyempre, maghuhugas kamay na yung mga yan. Kasi sino ba na mga amin pare, sobrang apakabigat ng pwede nilang kaharapin kung amin nila, di ba? Pero siyempre, again, innocent until proven guilty naman. Di ba? Pero, excuse me, based na lang din sa mga connections, kayo na lang bahalang humusga. Di ba? Binibigyan kayo ng mga ganong contributions, 20 million, 30 million, walang kapalit yon. Wow, ang tindi naman ninyo. Sino naman pinagluloko nyo niyan, Chis? Sino naman pinagluloko niyan? Binigyan ka ni Lawrence Lubiano ng 30 million, walang kapalit? Samantalang alam natin na kontraktor si Lawrence Lubiano. Ibig sabihin, yung parang ganito yung mga kabunyog.
Pinagluloko tayo, ganito Actually, yan yung kinabiliban ko ni FPRRD dati. Kasi, 'di ba, yun nga parang Cebu Pacific ata yun, na parang bibigyan daw siya ng 30 billion. Correct me if I'm wrong na lang So parang doon ako nabiliban na parang sinabi kasi ni FPRRD yun na tinanggihan niya, 'di ba, yung suporta nung eleksyon nung nangangampanya siya kasi alam niya na manghihingi ng favor whatsoever, 'di ba? So nabilib ako doon para kasi syempre yan yung gusto nating politician na parang di talaga nagpapahawak sa leeg ba. 'Di ba? Tapos yun nga after ng term niya, malaman-laman natin connected kila Michael Yang, 'di ba? So my goodness. Ay nako. So wag tayong basta-basta pabudol na lang na parang porket tinanggihan nila yan or porket hindi daw nila alam na sinuportahan pero walang ganyang connection. Grabe yun sobrang bait nun na. 'Di ba? Sobrang bait naman na tao na yun. Na walang susuportahan kita, walang connection, walang strings, tapos 30 million. Pero na lang kung comparing talaga, 'di ba? Sobrang dikit, best friend or whatsoever. 'Di ba? Magkamag-anak. Ay, nako. Pero syempre, expect na natin yan. De-deny at i-deny talaga yan. Si Chis Escudero, senador, mayroon siyang insertions na 142.7 billion. Inamin niya yun. Ang sabi niya lang, maliit lang naman yun. 2% lang. Tapos, yung nagbigay sa kanya ng campaign contribution, si Lubiano, may-ari ng isang construction company, contractor, yung Centerways Construction, na nakakuha ng malalaking kontrata, 5.6 billion yata yun doon sa flood control. Ooh. Ngayon, sasabihin ni Chis, wala naman akong alam sa mga transactions ni Lubiano. Wow, ganon. Tinulungan ka ng 30 million? Hindi mo susuklian yon? Sino namang maniniwala sa iyo niyan? Walang kapalit yon? Tama. Ay, wag nyo nga kami. Syempre, ikaw as a politician, di ba? Kung susuportahan ka, 30 million, syempre, mako-curious ka. Di ba? Na, ano bang sadya ng taong to? Di ba? Alam nga namang, sir, nakatanggap tayo ng 30 million na parang support. Sige, salamat na lang. Wag nyo nang alamin kung sinong Poncio Pilato yan or sinong tabing yan. Di ba? Huwag nyo nang alamin. Di ba? Parang ganun lang. Di ka mako-curious talaga. Siyempre, kapag ka mako-curious ka, sige, set an appointment. Meeting natin yan. Di ba? Ganun yun. Di ba? Hindi ka ba thankful? Di ba? So, yeah, kayo na lang din bahalang umusga. Kung naniniwala kayo kay speeches about dyan. Nagluloko. O ngayon, nasaan si Chis Escudero? Tahimik. Yung committee ni Marcoleta na dapat imbestigahan niya, kasamahan niya mismo si Chis Escudero, si Bongo, imbestigahan niya. Yung Centerways Construction, gawin ni Marcoleta, anungin niya. Mr. Lubiano, totoo bang nag-donate ka ng 30 million sa campaign fund ni Chis Escudero, ni Senate President? Di ba? Bakit hindi na pag-uusapan yun? Bakit hindi na pag-uusapan? Siyempre, ganyan naman sila. Kung sino yung kakampi nila, hindi nila gigisahin yan. Diba? Ay, nako. Grabe yun, paro. Grabe yun. Kontraktor yun, top 15 kontraktor yun. Kasama yun dun sa 15 contractors. Mga kabunyog, mga kababayan, bakit hindi nauungkat yung donation ng Centerways Construction doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon? Parang tahimik, hindi pinag-uusapan sa committee ni Marcoleta yung Centerways Construction kasi yun ang nag-donate kay Escudero ng 30 million. Si Lubiano. Pangalawa, bakit hindi na pag-uusapan yung kontraktor ni Bongo, yung half-brother niya, naka 329 million sa Davao yun, ngayong 2023 to 2024 yun, 329 million. Bakit hindi na pag-uusapan? Sige, pwedeng sabihin natin, hindi pa naman tapos, may kasunod pa. Okay, abangan natin. Pero pag hindi nyo pinag-usapan yung campaign donation nung ni Lubiano kay Chis Escudero, ay may pinagtatakpan kayo. Kung hindi niyo pag-uusapan sa Senado, yung half-brother ni Bongo na Alfredo Construction, may pinagtatakpan kayo. Diba? Siyempre. Ang sabi ni Marcoleta, kung nakapagtaka ka, bakit ang Leyte, hindi naman flood-prone area, daming flood control projects, o siyempre ang tinatarget niya doon si Romualdez. Okay yun! Wala tayong problema doon. Imbestigahan niya yung Leyte, kay Romualdez, wala tayong problema. Pero imbestigahan din yung kontraktor na na-involve kay
Escudero, si Lubiano. Aray. Ano din yun? Dapat kasama yun. Yung Alfredo Construction, kasama yun. Yun. Tama, Wala tama. akong problema kung imbestigahan ni Marcoleta yung Leyte. Bakit? Tama lang yun. Tama lang yun. Hindi naman natin pinuprotektahan sino man. Oh, Tama, tama, diba? tama, At sabi tama. So, yan, hanggang dito muna tayo, no? Kasi parang painit si Attorney Enzo dito pare. Pero sobrang solid ng ano, mga komentary din talaga ni Attorney Enzo doon, 'di ba? Like sobrang tapang din talaga, no. So sana all. Ngayon syempre abogado din naman si Sir, and then yeah, ma-handle yung mga ganyan. So tayo dito parang react lang, 'di ba? Tamang react lang. So anyways, yung last part na yon. Anyways, bago pa natin ito tapusin, viral broadcast page, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, courtesy din kay Attorney Enzo. Support nyo rin yan, subscribe nyo rin. Tapos, yun. Syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun par, yung pinaka last part talaga, yung pinaka tumatak sa atin, ano na, tama nga naman. Diba? Si Senator Marcoleta, since grabe yung init niya ngayon sa flood control na to, diba? Like umabot pa siya sa punto na may martilyo daw siya, na parang gaganyanin niya ng martilyo. So, kung ano talaga siya, super passionate talaga siya sa investigation ng flood control, why not, diba? Itong connection daw ni Escudero at yung nag-donate ng 30 million, diba? Na top 15 contractor. At the same time, si Senator Bongo din, yung kamag-anak niya. So, sana tamaan din nila to. Kasi, sa grupo pa naman nila, sobrang pa naman sila na dapat, ito, imbestigahan din. Hindi namimili, wag mamimili. Diba? Tapos ngayon, malaman-laman natin, ganito yung mangyayari. Diba? Siyempre, since si Senate President Chis Escudero, binoto yan ng mga DDS ng Duterte Bloc, 'di ba? Para maging Senate President. Ang asahan nyo. Alangan namang anuhin nila yan, 'di ba? Sobrang loyal sila sa mga kasama nila. Siyempre, yung impeachment pa. 'Di ba? Na parang hindi na yung impeachment. So, kaya na lang bahalang humusga. So, grabe yun. 'Di ba? Na parang tayo lang talaga yung inaaning dito eh. Yan din yung parang yung mga galawan kasi nila parang mga nasa movie lang din, 'di ba? Na since tayo naman nanonood tayo ng movie, alam natin yung buong narrative or yung buong point of view, 'di ba? Kasi pinanood nga natin, 'di ba? Pero kung ipapakita nila sa taong bayan 'yon, 'di ba? Na parang ito, since kasama tayo, 'di ba? Or poprotektahan kita, ano man yung mga baho mo, 'di ba? Parang ilalagay natin yan sa Gedli. Pero at the same time, pag-uusapan pa rin natin yung topic na yan, 'di ba? So parang ewan ko kung anong tawag sa technique na yan or method na yan. Pero kita nyo naman, 'di ba? Apagagaling. Kung ito talaga, for example, sa next hearings nila, kung hindi ito matanong, 'di ba? Kung hindi ito ma-bring up yung mga sinabi ni Attorney Enzo dito, alams na. 'Di ba? Point per point, or sila parang nagtatakipan, something like that. 'Di ba? Pero tama 'yun ha. May din 'yun. May or Pwede din may something, 'di ba? Kasi tama nga naman, nakatanggap ka ng 30 million tapos wala lang. Parang salamat sa 30 million mo, pero huwag kang gaganyanin mo lang. Labo naman. Diba? Or yun nga, kayo na din bahalang umusga. Yung kay Senator Bongo naman, matagal na nating alam yun, na about nga dun sa kapamilya niya. Si Trillanes yung nagsiwalat nun. Diba? Pero yun nga, kayo na din bahalang umusga. Kay Senator Villanueva din, kayo na din bahalang umusga. So, I think yung kay Senator Marcoleta lang naman, goods yun. Goods yung inaano ni Attorney Enzo dito. 'Di ba? Na tingnan natin kung gaano ka talaga passionate na imbestigahan yung flood control issues na yan. 'Di ba? Since yun nga, kita nyo naman na about dun sa Leyte, na sa Baluarte nila Romualdez, 'di ba? So even me naman,
Di naman talaga tayo na parang Romualdez protect at all cost or whatsoever. Kung may makita ding baho sa kanya alam nga namang itolerate natin. Kung ito-tolerate natin na may makitang baho kay Romualdez, di ba? Sa presidente, kung may baho talaga, di ba? Kung ipoprotect natin yan, parang ginagaya na lang din natin yung mga DDS na bulag-bulagan, di ba? Na parang, naman kung tsumugi ng tao, as long as may na-save, something like that, di ba? So parang vina-validate nila yung mga mali. So parang ayaw natin ng ganun. Kaya nga tayo parang tumiwalag sa DDS community dahil sa ganyan na sobrang napaka-close-minded. 'Di ba? Banatan ka ba naman na 125 million lang naman 'yan, yung sa iba 1 billion, anak ng tokwa. Kailan pa naging okay 'yan? 'Di ba? Parang tinitimbang niyo yung kasalanan Kung sino lang yung may mabigat na kasalanan, yun lang dapat yung i-hate, 'di ba? Di naman tama 'yon. Doon lang tayo sa tama, Doon lang tayo sa tama. So, ito, sinasabi ko lang to sa inyo ngayon kasi baka soon after this administration of PBBM, tapos may lalabas din talaga na mga anomalya, di ba? Huwag naman sana. Siyempre, di natin ito tolerate yan pa. Di ba? Magalit na kayo sa akin. Pero siyempre, di natin dapat gayahin yung mindset, di ba? Ng mga DDS. Pero I think wala namang mga ganyang anomalya si PBBM. Kasi ako naniniwala din kasi talaga ako na yung pagiging presidente ni PBBM ngayon, di ba? Dapat i-clean niya talaga ng maayos yung pangalan nila. Di ba? Yung pamilya Marcos. Di ba? I-clean nila yon. Pero na lang doon kay Senator Amy Marcos kasi parang gumanon iba yung trip ni iba yung trip ng kapatid ni PBBM bahala siya doon. So yeah, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang. Viral Broadcast PH, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. Attorney Enzo din. And then yeah, thank you so much for watching Filipino Easy.